more or less malapit na sa plus-minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituent sa kanilang mga distrito, all-out support. So yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. But I heard this kasi nasa session ako nasa session hall ako at saka nung Lunes pumunta ako sa Dodge pagkwentuhan ako sa mga congressman. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday. At napag-usapan nila, majority daw ayaw na suporta doon sa impeachment. Ikinuwento ni Vice President Sara Duterte yung timeline of events kung paano po nabuo yung impeachment, no? At nasabi niya na ilang beses siyang dumalo sa mga pagdinig sa Kamara pero pag nandun siya, hindi naman siya tinatanong kaugnay sa issue. Kaya marapat niyang sinagot yung mga issue na yun at naka-timeline pa. Gaano kahalaga kong na may ganyong platform ang Vice President and di hostile na ipapaliwanag niya yung kanyang panig on national TV? Well, if you will notice from the start, since simula ng mga campaign, it's really designed to demolish the Vice President. Kita mo yung demolition job, grabe. Grabe yung kanilang media campaign sa mainstream media, sa social media. Hindi pa nga lumalabas yung mga responses, hindi pa lumalabas yung formal reply, yung formal investigation, katakot-takot na accusations doon sa iba-ibang hearings sa Committee on Appropriations, pagdating sa Quadcom. Ang dami ng accusations doon, no? So, and these are mere accusations, insinuations, innuendos. Walang proof, walang final judgment, walang concrete evidence of a crime made or conjectures. So, where does this go? Elimination of a very strong candidate in 2028. We see the Vice President here. She has the highest number of votes in the last 2022 elections, even higher than the votes of the President of the Republic. The President only got 31 million votes. The Vice President Sara got 32 million votes. So makita natin yung credibility niya, yung mandate niya sa taong bayan, mas mataas. At saka hindi lang yan, nakikita natin yung kanyang trust and approval ratings na pinakamataas siya, trust and approval rating sa lahat ng public officials. And you are going to impeach somebody who has a very, very high trust and approval rating, even higher than the President, higher than the Senate President, higher than the Speaker of the House or Chief Justice. So pinakamataas talaga si Vice President Sara Duterte in terms of approval at hindi lang yan. Lahat ng surveys na lumalabas para 2028, even though this early, lumalabas na siya ang frontrunner, siya ang top-notcher. Kaya makikita mo talaga na demolition job itong ginagawa. Wala silang pwedeng mailabas na kalaban na malakas for 2028. So, demolish nila. So, they try to remove her by impeachment. Kasi ang plano talaga, makikita mo na gusto nila i-disqualify siya para hindi na siya eligible to run for public office, particularly in 2028. But sa tingin ko, MJ, kahit saan ka pupunta ngayon, yung taong bayan, very much aware. Thank you very much for SMNI. Maraming salamat sa mga social media activists natin, yung mga vloggers lumalabas palagi at sinasabi yung totoo, no? Nakikita natin yung taong bayan nagsasalita na talaga ngayon, nakikita nila yung nangyayari, nakikita nila yung ginagawa kahit hindi pick up ng bayaran media. Nakikita natin pinapasa-pasa na yung mga pinapasa na yung mga important na mga video, important news items, news articles. So makita natin na aware ang taong bayan sa mga nangyayari. Saka hindi lang yan, makikita natin sa
mga news items, news articles sa Facebook, sa YouTube, sa social media, TikTok, yung mga likes. Makita mo yung likes saka yung ano ba yun? Yung laughing, ano? Pinagtatawanan ng mga press release, yung press releases. Hmm. Kikita natin yung kung ano na yung totoong sentimento ng taong bayan. Opo. Kong, binanggit po ninyo ang katagang totoong sentimiento. Ano ba talaga totoong sentimiento sa House of Representatives? Incumbent member po kayo ng 28th Congress. Ang inyo pong mga assessment ngayon, malamang, ganun din po siguro ang tingin ng mga nasa HREP. Pero ano ba what's the real score, sir, inside? Ambivalent ang feeling ng karamihan ng mga congressman. Kung ang congressman ay makikinig lang sa taong bayan, ibig kong sabihin yung boses ng mga tao na kanilang re-represent. So I urge members of the House, kahit yung mga senador natin, during the break, meron kaming tinatawag na Lenten break, March to May pagbalik natin. Consult your constituents. Makikita natin na yung mga constituents, ang approval ratings ni Vice President mataas na naman. Hindi sila naniniwala dito sa mga accusation. And remember, he has 32 million votes. We or you cannot disenfranchise the 32 million voters. Tatandaan talaga kayo niyan ng mga botante pagdating ng panahon. Whether you like it or not, yung mga botante na bumoto kay Vice President Sara Duterte na gusto niya, kung ano man ang boto nyo, kita yan ng taong bayan. At nakita natin ang kanyang trust ratings at approval ratings more than 50%, 50 to 54%. In other words, more than one half of the population, based on the representative sample, approve of her performance, approve of what she is doing. So ang trust rating niya mataas, no, as compared to the other officials. So why would you impeach her? Pero again, yung impeachment, hindi pa proven criminal cases or I would say serious offenses, serious cases or impeachable offenses. Puro accusation pa na kailangan pang i-prove. Kulang yung mga ebidensya na pinapakita. So I believe yung mga tao is closely watching what's happening. So, darating ang araw, meron pa ring verdict yan pagdating sa kabutuhan. Opo, let's make it more personal, Kong, kasi si VP Sara Bisaya. Visayan-speaking people are found in Visayas and Mindanao. Tapos pag may congressman na hindi nakinig sa pulso ng kanyang mga constituents, may it be party list or a district representative, gaano kalaking setback yon na ang usa ka Bisaya ang congressman moboto pabor i-impeach ang usa ka Bisaya. Kong, as a Bisaya yourself, anong tingin mo dun, sir? Actually, marami na akong naririnig, no? Hindi lang dalawa o apat. I think more or less malapit na sa plus-minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituent sa kanilang mga distrito, all-out support. So, yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa But I heard this kasi nasa session hall ako at saka nung Lunes pumunta ako sa doon pagpintuhan ako sa mga congressman. Malakas yung pinto na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday. At napag-usapan nila, majority daw ayaw na suporta doon sa Ganon din narinig natin nung press ko nung PDP, no? And I hear there's another party na gusto na rin umatras. So, it could be possible na pagbalik namin, mahihirapan silang kunin yung 106 votes. Let us say, kung i-pressure talaga ng admin, labas na sila ng incentives, maglabas sila ng benefits, kukumbinsin nila yung mga congressman na bumoto, lalo na yung may mga kaso. So I think baka makakuha pa sila, but
they will not get the same votes as last year na umabot sila ng 200 votes. Ay marami na ngayon ang nagigising. So, I believe the voice of the people will be heard, especially during this time. This is a very, very important, crucial moments in the history of the Philippines. Ngayon pa na mayroong crisis sa Middle East. Ngayon pa na mas kailangan natin yung unity ng ating bayan to face the problems, to solve the problems. Hindi pwede magwatak-watak. At saka yung pinakamataas pa ng approval ratings, yun pa ang i-impeach. That's not good for our democracy. So, para sa akin, very unproductive itong ginagawa ngayon na impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Sir, sinabi po ninyo crucial times ang ngayon, no? Ang mga panahon ngayon. Crucial times na lumipat ng bakod, Kong? What I mean crucial times in terms of the economic stability of the world and of our country. Kasi sa nangyayari ngayon diyan sa Middle East, 20% ng oil dumadaan diyan sa Strait of Hormuz. Sarado na, close yung Strait of Hormuz. We do not know how long the United States and Israel spent pursuing the war in Iran. At saka parang ganun na rin yung Iran. I just hope that the more developed countries will prevail. Kasi habang tatagal yan, in a prolonged, protracted war, walang mananalo dyan. Lugi yung buong sambayanan, lugi yung in terms of economic benefits, babagsak yung ekonomiya. At saka tayo, we are not rich. Mas maraming apektado na nga yung mayayaman na bansa. Tayo pa kaya. So I said, crucial moment because we need unity now. We need to address the number one problem, which is the economic crisis, economic problem. Pag umakyat every day, every week yung presyo ng langis, aakyat kami lahat yan. So this is not the time to be divisive. This is not the time to impeach a very credible public official who has the highest trust and approval ratings among the public officials. Pera saway kung sa Bisaya, ano bang tawag doon? It is not that I am criticizing so much, but ang baba ng credibility ng mga tao nito compared to the credibility of the Vice President. Opo, mukhang ang hinahanap niyong katagakong Pueragaba. Pwede.